Abiso nga po sa ating mga commuters dyan, kaway-kaway, pina-extend ng Department of Transportation ng 1 oras po ang operasyon ng MRT-3. Mukhang may nagbabadyaring balasahan sa pamunuan ng linya ng tren matapos pumalya ang escalator sa Taft Avenue Station. Nasa front na balitang yan si Gerald de la Peña. Naabutan ng News 5 si Transportation Secretary Vince Dizon na nag-iikot sa Shaw Boulevard Station ng MRT-3. Sumabay siya sa mga nagsisiksikang pasahero sa kasagsagan ng rush hour. Sinilip din niya ang kondisyon ng mga pasilidad at kinumusta ang mga commuter. Nag-ikot din siya sa Ayala Station. Dito, napansin niyang walang bubong ang nilalakaran ng mga pasahero papuntang sakayan ng bus. Walang takip, walang walkway, walang covered walkway. So siguro makikiusap ako sa Ayala in the coming days. Baka pwedeng gawa ng madaling solusyon ngayon. Napuna rin niya ang mahabang pila sa bilihan ng tiket at sa security check ng mga bagahe sa Taft Avenue Station. Siyempre security yan, hindi naman natin pwedeng i-compromise yun. Baka pwedeng makahanap tayo ng ibang way na hindi na kailangan yung x-ray para bumilis. Pinuna rin ni Dizon ang kakulangan ng ilaw sa mga estasyon, pati na ang mga sirang escalator. Itong March 8 nga lang, pumalya ang isang escalator sa Taft Avenue Station. Sa halip na paakyat, bigla itong umatras pababa. Dahilan para makaladkad pababa ang mga pasahero. 10 ang sugatan sa insidente. Ang mabagal daw na pagtugon sa mga problemang ito ang dahilan ni Dizon, kaya niya babalasahin ang liderato sa MRT-3. Meron akong rinirekomenda na papalit. Kailangan dito mabilis kasi hindi natin pwedeng magiitin yung isang escalator na nasisira kasi ang laking tulong sa mga kababayan natin. Kung ang mga pasahero naman ang tatanungin, marami pa raw ibang reklamong dapat tugunan. Concern ko lang po sana yung mga kalinisan. Mga ilang araw na ako yung beep card. Walang beep card. Wala daw sila available. Wala silang available. Siguro yung interval niya is mga 5 minutes or gano'n. Parang sunod-sunod siya gano'n. Nitong Pebrero lang, kahit kaupo pa lang niya sa pwesto, sinilip na agad ni Transportation Secretary Vince Dizon ang kalagayan ng EDSA busway. At gaya na ipinangako niya, sumakay din siya ng MRT. Pero ang mga grupo ng commuter, iba't iba ng opinyon tungkol dito. Giit ng Para Advocates for Inclusive Transport, hindi na raw bago ang ginawang pag-iinspeksyon ni Dizon. Kung totoo raw na nakikinig siya sa mga commuter, dapat daw niyang suspendihin ang nakaambang fare hike sa LRT1. Matapos naman ang pag-iinspeksyon ni Dizon, inutusan niya ang pamunuan ng MRT-3 na palawigin ng 1 oras ang operasyon nito sa gabi. Ibig sabihin, mula sa dating 9:30 PM na last trip sa North Avenue, magiging 10:30 PM na ang last trip ng tren doon. 11:09 PM naman ang magiging last trip sa Taft Avenue na sa kasalukuyan ay 10:09 PM. Bukod dyan, magdadagdag din daw ang MRT-3 ng mga tren tuwing peak hours. Wala pa namang petsa kung kailan ipapatupad ang mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.